based sa nakita ko, based na rin sa observations ng iba, medyo wagang sistema, no, ng pagpa-prioritize at pag-allocate. No? Parang arbitrary. Kahit na sinasabing may formula na ganito, unang-una hindi ko masyadong maintindihan yung formula, medyo komplikado. Kaya ang nangyayari, may mga distrito, may mga area na mas kaunti, kahit na malaki ang kanilang populasyon o malaki ang kanilang land area, mas kakaunti ang nakukuha nila. So, ang problema kasi kapag arbitrary at walang guideline, nandyan papasok yung subjectivity, no, yung discretion. Hindi naman natin sinasabing wala dapat na gano'n, pero dapat yung tingin ko, minimal lang. Kailangan talaga kung ang isang region, no, isang probinsya o isang distrito, nangangailangan ng mas maraming kalye, nangangailangan ng flood control dahil siya ay flood prone, dapat mas marami dun sa area na yun. So, ano lang naman yan, common sense yan. Pero dito sa nakikita natin, parang hindi ganun ang nangyayari. Kaya nga, very welcome po ito na development, yung unang-una yung direktiba ng ating Pangulo na i-review, repasuhin natin, at ngayon yung order sa atin ng Kongreso dahil siya na ngayon ang in charge sa budget, in-orderan tayo ngayon ng Kongreso na revisit, revise, at kung kinakailangan, baguhin o asan ang budget ng DPWH. So yung flood zones, meaning scientifically based? So, kagaya yan, no? Flood control. Ang sinasabi ng ating mga kongresista at nakita din natin as my own personal observation sa few days ko dito sa DPWH, parang ang walang pagpaplano sa kung saan dapat inalagay ang mga flood control projects. Okay, totoo na halimbawa ang Bulacan, yan, flood prone yan. Dapat talaga yan, may flood control. Ang problema naman sa Bulacan, at nakikita din natin sa ibang lugar tulad ng Mindoro, hindi tama ang pag-implement ng mga proyekto. Maraming ang budget, maraming ang project, pero yung implementation ng mga project either guni-guni or substandard. Pero meron namang mga area, halimbawa yung kanina kausap ko po yung mga taga Maguindanao na alam naman natin a heavily flood prone area in Mindanao. Dahil yan, nasa Central Mindanao, yung tubig dyan lahat bumabagsak, napakaliit naman ng budget. No? So, kailangan talaga ayusin ito ng mabuti. So you're okay with the proposal na pag wala yan sa NOAA, hindi yung flood control, wala yung flood... Okay po ako doon. No, maganda po yung suggestion ni Chair Nika Swansin ng ating Committee on Appropriations kasi yon base sa science no? At yung science credible, no? Hindi yan hindi yan hula-hula, no? Ang Project NOAA, napaka-respetado niyan, galing yan sa UP. Kaibigan ko si Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA at alam talaga nila kung ano ang mga areas na flood prone. May mga red zones, yellow zones. Ngayon, ang sinasabi ng ating Kongreso, papayagan lang natin ang flood control for 2026 para sa mga red zone. At yan ay welcome yan na suggestion. At isa sa mga pag-iisipan natin yan habang riniripaso natin itong budget ng DPWH. Kakalbo yung mga district? Marami namang nung nakaraan. Kakayanan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa eh. In fact, merong mga nakita na tayo na either ghost o unfinished o substandard. Unang-una, kailangan ayusin yun. Diba? Para sa akin, yun ang first order of priority. Lahat ng nakita nating ghost, lahat ng nakita nating mga substandard at incomplete, kailangan yun, tapusin, ayusin. So for 2026, para sa akin, yun dapat ang mas priority. Sir, can you give a breakdown kung paano yung magiging process of fixing the budget? Kumbaga, ano ba to sir? Nakakapag-meet ba kayo sa mga district lawmakers and district engineers? Meron kayong process? I think internal ang magiging usapan dito. Internal sa PWH. So kailangan maghanap tayo ng mabilis na paraan, no? Kasi
may deadline tayo ng September 12. Pero ang importante dito, tingin ko, hindi magiging perfecto itong budget na ito. No? Hindi kasi tayo pwedeng magsimula sa zero. Wala tayong oras para doon. No? Hindi natin pwedeng i-hold up ang buong budget ng gobyerno dahil lang sa DPWH. So, ang importante dito, magpa-prioritize tayo ng mga kailangan nating ayusin. At number 1 dyan, ang flood control. Pero marami ding mga iba na kailangan ding ayusin. Halimbawa, yung mga double entry, yung mga sinabi kanina na pacing, para lang umabot dun sa district level na 150 on and below. Yung mga kumpleto na pinondohan pa rin, lahat yun kailangan natin linisin.